A blessed Saturday morning, everyone. This is Binibining Maraket, and I'm with my father, Romulo, Morning. Lolo Tiger, and aka ano pa ba tawag sa'yo? Ano ba? Romy? Ganyan. So, it's our new segment for my YouTube, Binibining Maraket OFW Life, which is the FHM. So, we have a new cover, FHM, but that stands for Faith and Heart Matters. So, it's a special Father's Day vlog honoring my father, of course, and sharing our life's journey, his life's journey, of course, being a father. As per the Ten Commandments, which is honor your father and mother, from Exodus 20, verse 12, it mentioned, honor your father and mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. So we are now live in FB, hello friends, and in my YouTube channel. So, Papa, ang Papa ko, background ni Papa, yan, bigyan ko muna siya, si Dear Lolo Tiger. Yung Papa ko, ikaw na magkwento pa, ilang taong ka na ngayon? Ako ay 64 years na. 64 years old, Senior senior na. citizen, yeah. At wala nang hindi na pwedeng magtrabaho dahil matanda na. Kaya Nandito siya, Dito nag-aalaga lang, ng nag-aalaga kanyang ng mga mga apo. apo. Okay, si Papa, kinakabahan. Si Papa has been in industry of security guard, 25 years sa security guard. And then 10 years sa iba't ibang company. sa ano ka, sa Sa restaurant, Rubber sa Rubber World, ganyan. So, total all in all, half of his life, he is 64 right now. And then, 35 years na nagtatrabaho. So, half of his life talagang nagtrabaho siya bilang tatay namin, bilang provider. So, si Papa, may storyang ikukwento of his second life. Yes, second life yung, ikwento mo pa, yung 1988. Ikwento mo sa mga para ma-inspired sila. sa mga lahat ng na nakakapanood, may ikukwento po ako sa inyong aking experience nung ako'y nag-duty sa Ayan. bangko Dito sa ng BPI. BPI Pasig Extension. Oo. Nagkaroon po ng ng hold-upan. Siguro ang tatatanda ko po, December po yon, December mga 23, 22, ganun. Bago magpasko yun eh. Bago magpasko, time niya 1988, si Cory pa ang presidente noon. Naka-duty ako sa bangko, sa harap, lookout ako. Ang dala kong baril shotgun, hinold up yung bangko namin. Narinig ko lang, may pumutok doon sa loob. Kasi nga, nakasalamin yun, may mga blinds. Nakita ko na lang na may dalawang putok nanggaling sa loob ng aming bangko. Lookout ako. Saka yung kasama ko, malayo din, dalawa kami lookout sa labas. Nakita namin na nakadapa lahat yung mga taong mga kliyente sa bangko. Na-alarma kami, alam namin hold up na. Kaya ang ginawa namin, lumingon-lingon kami. Ako, lumingon-lingon akong ganyan. May isang coaching nakaparada doon sa may parking ng na akala ko kliyenteng papasok. Sinubukan kong siya, pigilan. Pero nung nakita ko na nakatingin sa akin, bigla ang nakita ko meron siyang kinukuhang ganyan, nakabarong kasi siya. Bigla 1988, Armalite na pala yun. Oh. Yun, in-spray niya ako. Pag-spray niya sa akin ganyan, sumubsub ako sa kotse. Yung kotse yung in-spray niya na in-spray. Ano Ayun. in-spray? Di ba tinatag ng Ah, bala? Tinatag siya Armalite, ng Armalite. Kasi noong time na yung kudeta, sabihin na 1988, 88, December. magulo nung kay Cory. Oh, yan. Kaya So, napili who's watching? Leila Bernal, watching. Oh, Napili hello po. yung bangko namin na na-hold up. Ayun, ganun nga, sumubsub ako. Inisip ko, patay na ako. Kasi nga, puro tama ng bala yung ilalim ng kotse. Pero hindi pa ako ganito kalaki, payat pa ako nung Ano araw. po siya, 1988? Palito pa pala ako, 1988 palito po pa yun. ako. Kaya So, nagkasya ako doon sa ilalim. Sabi ko, ang ginawa ko, nagdasal ako. Sabi ko, Lord, tulungan po ako. Sana po makaligtas ako rito. Hindi na narinig ko lang talaga. mga Puro putok. tama ng bala doon sa kotse. Tad-tad yung kotse niya, tinaguan ko. Ayun, nakalabas sa mga nakalabas na rin yung mga magdalakaw.
Ako, nakasubsob pa rin doon. Nakapikit na lang ako kasi ang ano, iniisip ko, patayin na ako eh. Ayun. Ayun, tapos nagdatingan na nga yung mga pulis. Oh. Ikat na natin doon pa. So yun, in short, it's my father's second life. That was December 1988. May isip na rin ako noon, so naalala ko na front page na talaga in real life ang father Sa dyaryo, ko. Sa na-dyaryo dyaryo. Sa kami, na-dyaryo. 1988. I think we have that copy eh. Ah, Natabi meron pa yun. kaming ano. Taliba, journal, lahat. 1988. Front page na nasa news pa siya na isang security guard himalang nakaligtas sa holdapan. So imagine niyo po, 1988, I was 8 years old that time. Kung time no nung father ko na, syempre, security guard yung unang papatayin eh, tinadtad ng bala, hindi siya napatay. So, it's truly indeed na dahil sa faith kay Lord, nagdasal Yun, siya nung time na yon, hindi Second niya life ko alam. talaga, Second life niya talaga yon. Andun na si Lord, pumapasok na sa akin siya nung si Lord sa akin nung siguro. So, Siguro, hindi ako pinabayaan dahil may mga anak pa ako maliliit. Yan, Yes. si Marilu, Yan, maliliit so, pa sila doon. just a background din, nagdiretso-diretso na kami. Apat po kami anak ng papa ko. I'm the only girl, daughter in the family. So si Kuya Marlo nasa Pilipinas. Ako pangalawa, si Marvin na kidney transplant, si Jonjo na COVID pneumonia survivor. So apat po. Then my mother nandito rin po sa amin. So lahat kami right now nasa Dubai except yung kuya ko. So yun, yung kwento ng papa ko, so that was 1988. Na front page siya, it's really a second life. So, yung moment na yon na tinadtad siya ng bala, hanggang ngayon pag nire-reminisce namin, sinave talaga siya ni Lord. Ganun katatag yung faith niya na tinest that time. So, 1988. So, ngayon naman, as I said, this vlog is to honor the... Ano kasi? So, we're back. So, ayan, we're talking about my father's experience as second life niya na. So ngayon, this episode is to inspire yung mga ibang mga viewers ko and also sa mga ibang father na ang buhay talaga is made by purpose. So ngayon, after all yung nangyari yan 1988, isa sa mga, kailan ka ba napunta ng Dubai? December 2. 2000, December 2, 2008, yun yung inuwi namin si Benjamin, yung panganay ko. Una kong kasama sa Dubai, ang papa ko. Kasi, ang mother ko noon may problema pa sa birth certificate. So, December 2, 2008, National Day yon, I will never forget. 6 weeks si Benjamin, nanganak ako sa Pilipinas, October 14, 2008. Tapos dumating kami dito December 2. Yun yung dumating si Papa dito as a parents visa, nag-alaga. Siya yung unang nag-alaga kay Benjamin. Unang anak ni Malung. Yes, and then after that, nung dumating na si Mama, nagtrabaho rin si Papa dito. So, security guard siya, nakatatlong company siya dito. So, that age, 2008, anong taong ka? 58. 55. So, nakakuha pa po siya ng trabaho. So, again, with the power of prayers, nakakuha ng trabaho si Papa, nakatatlong kontrata. Then, si Papa umuwi. Nag 7 years ka dito? 5 years. 5 years. Umuwi siya noong 2013 sa Pilipinas, nag for good. Yun naman yung pagkapanganak ko sa bunso kong anak. Okay? So, ngayon, after 2015, then, binalik ko siya last year lang kasi kailangan ko na mag-aalaga sa mga anak ko. Noong December 23 naman, 2020, bumalik siya para mag-alaga. Siya yung nag-aalaga sa tatlong anak ko ngayon. So, ganun yung story namin. Ngayon, kwentuhan natin sila para dun sa mga inspired as a father. Marami na kasing napagdaanan ng aming pamilya. 2 beses na kaming sinubok na nag-agaw buhay ang aking 2 kapatid. So, 2013, July 6, sa Rashid Hospital, ito yung na-kidney failure at sinugod namin emergency si Ambo. So, pakwentuhan mo, ano ang masasabi mo yung na-experience mo, na nakikita mong nasa ICU si Ambo noon? First time experience naming lahat. Na ngayon, after that, si Ambo ngayon is a kidney transplant, COVID survivor. Ano yung experience mo that moment, yung hindi mo makakalimutan? I-share mo sa kanila. Hindi ko makakalimutan nung nakakaumutas yung si Marvin, yung anak kong pangatlo. Thank you for watching, mga viewers. Tapos, yun nga, padayang pray namin, tulog siya. Kasi nakoma. Koma. That was July 2013. Sabi namin, ito na naman po, ito na naman yung panibagong problemang binigay sa akin ni Lord. Siguro pagsubok din. Ngayon, ang ginawa namin, nag-pray din kami. Ganun ang ginawa namin. Hindi kami tumitigil ng pray hanggang sa
iuwi namin si Marvin sa Pilipinas. Ayun, so nag-fast forward na. But anyhow, yes, July 6 nung pinasok si Ambo, Ambo, 10 days po sa ICU. And then, yun, sobra kaming kinakabahan kasi first time namin lahat. Actually, I remember, nag-birthday ako, nasa ICU pa so July 6 yun pinasok, tapos July 21, nasa ICU pa rin. So, nag-more than 10 days din sa ICU. Para almost 19 days din si Ambo, pero gising siya, 10 days siyang tulog. Tapos, halos, basta yun, 21 days, 19 days, almost ICU. So again, panibagong pagsubok na naman mo yung dumating sa buhay namin, pamilya. Yun yung 2013. Ganun pa rin yung namin, ang faith namin kay Lord. So, doon pa rin kami kumapit. Nagdasal-dasal, ganyan. Lahat ng kamag-anak ko rin nagdasal. So, in short, nabuhay si Ambo. August of 2013, from Rashid Hospital, nilipat sa Dubai Hospital. Doon na dineclare talaga na Marvin is a kidney failure. Both kidneys are not working, so he has to undergo a 3 times a week dialysis, which is hindi niya po kinaya, or a kidney transplant. Having said that, of course, nag-pray kami. Si Ambo mismo, akala niya mamamatay na siya. Ambo is may Marvin. Ang dami niya na sinasabi, kung ano mga sinasabi niya. Pero sinasaway namin siya, Bo, ano lang, basta hindi tayo pabayaan. Siya mismo nagsasabi na, Papa, ganito, hindi ko na kaya. Hindi, kaya mo yan, sabi namin. So, Papa ko as siya yung head kasi of the family. ako ang nagbabantay sa kanya. Siya yung nagbabantay. Lagi siya ina-atake ng hallucination kasi nga, ganun nga. Kidney, kidney failure. So yun, so nakalagpas naman po kami dun sa pagsubok na yon. Buhay si Ambo na paglabas ng Dubai Hospital, siya yung kasama, binuko sa Emirates Airlines, diretso ng NKTI, National Kidney and Transplant dyan sa Pilipinas. Then, thanks God, naging okay naman lahat. Thank you sa aking pinsan na si Carlo Lorenzo na na-arrange naming donor. Na maraming expenses na nagastos, but ang pinakamahalaga ay buhay. Yung anak ko, so, naging okay ang kidney transplant. Ngayon, si Marvin is a living testimony of God's second life din. Kung ang papa ko is a living testimony of second life noong 1988, nung na-hold up siya. And again, through the power of prayers at yung faith namin talaga kay Lord ay iisa at sobrang strong. 2013, sinubok kami, hindi kami bumitaw. The same thing, dahil sa paniniwala namin kay Lord, everything is through the power of God prayers. is good talaga. God is good. So, 2013, okay na. Si Marvin ngayon, nakabalik na rin sa trabaho. Then, just recently, another testing of faith. Dumating ang pandemic. So, yung bunso na naman namin. So, just imagine, dumating si Papa ng December 23, 2020, after niyang umalis ng Dubai, nag-for good, nag-enjoy sa Pilipinas noong August. At saka, anong sa Pilipinas noon, pandemic noon. Pandemic noon talagang. Kaya kailangan sabi, sige, mas magandang nasa mga anak ko. Yes. No? Kasi nga, parang mahirap ang buhay doon. Parang talagang God's plan na makabalik siya. So, naging smooth yung travel niya, senior citizen. Ako naman na nag-sponsor, naging smooth. Thanks God, nakarating siya. We celebrated Christmas and New Year together after 7 years na hindi namin siya kasama. So then, another testing of our faith is February 2021, nung ang bunso niya, si Romulo Jr. na si John, ay isinugod din sa NMC Specialty Hospital and yung findings, COVID pneumonia. 47 days to be exact in the hospital and 39 days in ICU. Ang isa sa naging pinaka-role ng papa ko, syempre bawal kami magstay sa ICU. So, si Papa ang nagbantay. Makikita niyo naman yan sa mga post ko. Kay John, mula nung ilabas siya from ICU to the ward. So, pakwentuhan mo naman kami. Very recent lang, yung na-experience natin na si John din, nag-agaw buhay. So, pangalawang beses niya pong na-witness bilang ama na nakitang nasa ICU, iba't ibang aparatong nakasabit sa kanyang junior na si John. So, ano yung experience mo ngayon, na-experience mo that time, pangalawang beses, 2013, ngayon 2021, pangatlo, iba sa mga anak mo, iba kasi pag kami anak mo. So, ikwentuhan mo kami in a short way na makaka-inspired. Paano mo
Ano yung naramdaman mo? Before that, kasi umiyak ka pa nun eh. May iyak pa nun yung papa ko, yung kala namin Kasi mamamatay na si John. ikwento ko sa inyo, nasa bahay ako, si John naka-confine na, pero Nasa sabi ICU. ICU. Hindi pwedeng puntahan doon Kasi eh. COVID area COVID siya. area siya. Nasa bahay ako, nakatanggap ako ng call doon sa Nanay sa mama ko misis na ko umiyak. na kailangan daw pumunta si Malo doon. Si Malo kasama ko sa bahay, doon ako sa nakatira. Sabi ko, sige, sabi ko, anong nangyari? Ayaw sabihin ng misis ko. Umiiyak Pero na umiiyak na yung misis ko. Kasi magkaiba kami ng bahay ng misis ko. Iba doon sa kabilang anak ko. So tumatawag siya pag may emergency. Dito kay Malo. Kasi yung mga anak ko rito, Magkahiwalay kami ng ng bahay. Sabi. Kaya naggaan ng emergency, garargar yung Boses na boses. umiiyak. Umiiyak. Kaya inisip ko kagad, sabi ko, naku Lord, ano po to? Ano naman po itong binigay nyo sa akin? Sabi, na pagsubok. At sabi ko, malampasan ng anak ko to, hanggang maka-survive siya. Ayun, umiyak na ako, tinawagan ko si Malo, by personal phone niya On the way ako nun sa office. na tapos may tawag doon na-divert galing lang sa ako. ganito. Kaya So, yun, nagpunta siya doon sa ospital, ganun Hindi, niya. experience mo. Naghargulgul ka, pero after Ayun nga, mo sabi umiyak, anong after ginagawa mo nun? Nang umiyak ako, panay ang dasal ko, nag-rosary ako kagad. Hinawakan ko yung rosary. Nagdasal ako doon sa altar namin maliit doon sa bahay ni Malo. Sabi ko, Lord, kung pabayaan ng anak ko, sabi ko, sana bigyan pa siya ng lakas na makaligtas siya sa ganyan. Dahil nga COVID ang time na yung COVID talaga. Pneumonia pa yung niya, ang Simple na sakit yan, niya. 4 months ago. Ayun, yun nga, ginawa namin na pinuntahan ni Malo, siya ang nag-support dahil hindi ako pwede magpunta pa ron kasi ICU siya, nasa ICU. Matagal siya din sa ICU. So again, ang focus uli niyan, kahit na may emergency nung time na yon, yes, umiyak, inilabas namin yung, kahit ako umiiyak na ko noon, inilabas namin yung bigat, yung lungkot, but again, yung focus na sa pagdadasal. So, hindi siya kami nag-stop nag-stop ng magdasal. nagdasal Nung talaga. time na kailangan namin mag-pray together ng rosary, divine mercy, everything. So again, prayers. So that was yung unang tawag na emergency call. Ang nangyari pala nun, tinanggal sa yung first Tubo. intubation ni John na expected, magha-hallucinate, ganyan. So kaya pinatinatawag na emergency si Ruby at the same time, akala naman namin iba yung emergency na nag-aagaw buhay. So good thing, it's a good call, good news emergency naman. Then, 2 beses na intubate si John dahil may mga infection na naman. Then, March 19, yung nagpunta ka. March 19 na, nung dineclared na pwede Pwede na na. siyang ilipat, na kailangan merong bantay. taong may bantay. And, ang na-nominate talaga namin, of course, ako may work, yung mama ko hindi pwede, may asthma, lahat kami nag-work na. So, si Papa ang nagbantay kay John from the last day sa ICU or almost 2 days hanggang sa ma-transfer Really? sa ward, hanggang sa ma-discharge si John ng March 27. Meron kang kinikwento na isang sinabi ni John, yung unang-unang punta mo. Yung sinabi ni John na, Pa, bakit ako pa? Hindi naman ako masamang tao. So yung sinabi mo, ikwento mo, paano mo pinangaralan si John nung unang kita mo, anong naramdaman mo, nung unang, yung hinatid kita nung Saturday noon. So, kwento mo sa mga nanonood ngayon na pwedeng kapulutan ng aral, ano yung sinabi mo nung sinabi yun ng anak mo na nag-aagaw buhay, yung statement na yun, saka ano yung naramdaman mo for the second time na nakaranas ka na yung isang anak mo nasa ICU nag-aagaw ng buhay? Yun nga, kasi para sa isang ama, napakahirap talagang bantayan ng isang anak na may karamdaman, lagi mo talagang sinusulyapan. Ngayon, sinabi niya sa akin na, Pa, sabi nga noon, bakit ganito? Ang dami magkakasakit. Ako pa yung napili, hindi man ako masamang tao, wala man akong bisyo. Sabi kong gano'n sa kanya, Nak, sabi nga gano'n, hindi yung kasi si Lord, baka pagsubok lang ni Lord sa atin yan, sabi nga. Sige lang, sabi, laban lang tayo, pray ka lang kasi, sabi, kumapit ka. Lagi ka pag natulog ka, magdasal ka, magpasalamat ka sa Kanya. Ako ganun ginagawa ko, sabi ka, laki nung pinagbago sa akin. Katulad niya nga ako, lahat pag nagpe-pray ako, pag matutulog, pag pagkain, nagpapa-thank you ako sa Kanya. Lahat sinabi ko sa Kanya kung paano magdasal. Kasi siya, nagdadasal lang pero wala sa puso. Kasi yun, sinabi niya din sa akin yun. Na pag nagdadasal daw siya,
Hindi niya sinasa puso. Kaya sabi ko, baguhin mo, sabi ko gano'n. Parang kinakalabit ka niya, sabi ko sa kanyang gano'n, kinakalabit ka niya na alalahanin mo siya kada pag aalis ka. Sabi, lagi kang magpasalamat, pag dumating ka sa bahay, gano'n din, sa trabaho, lahat ng bagay na nangyayari, lagi kang magpapathank you kay Lord. Iyon, umiiyak siya, gano'n. So, na-witness niya, umiiyak yung umiiyak anak siya niya habang nasa siya, ICU. sinasabihan ko siya ng tungkol sa Mga Bible mga verses. Bible verse, so, mga ganon. Lagi ka nga kung ganyan. Pag wala kang may basa-basa ka ng Bible, ganon. Ayun, So, ang bottom line still, yung papa ko ang nagsasabi sa kapatid ko na magtiwala na may mga pagsubok na dumating, but still, ito yung mga pagsubok para i-test yung faith natin. Lagi lang laban. Ganon. Laban Huwag lang tayo ng mawala laban, ng pag-asa. Si So, Lord talaga ang hindi yung mga doktor, sabi meron na rin ang pinagdadasal doktor. natin yung mga doktor Yung na doktor, maging maayos. parang ganun Which ba, is we are thankful with all the doctors of NMC Specialty Hospital. Thank you so much. Yun, so Huwag bottom makalimot, line niya. wag lang makakalimot, lagi mag-pray, parang ganun lang. Yun lang talaga ang mabuting paraan. Ang Pagka magdasal, pag magtiwala. merong, Kaya nga, faith and heart matters. So this special episode of my YouTube channel, OFW Live, Father's Day Special, Faith and Heart Matters, as my first interview sa tatay ko na nakawitness ng Second Life by his own 1988, Second Life ni Marvin 2013, Second Life ni John naman for this 2021. So, naway pinagpipray namin and with God's grace and mercy na wala nang masundan pang ganito incident, but we are ready, yung pamilya namin, we are praying together, our relationship with our Lord mas na-strengthen. Sabi nga James chapter 1 verse 12, diba? Blessed are those who endures trial, for when they stood the test, they will receive the crown of everlasting life for those who love Jesus. So, yung pagsubok na yon, yung mga lahat ng nararanasan. So, paano ngayon yung masasabi mo sa mga tatay, bilang tatay, na maaring may mga anak sila ngayon na nag-aagaw buhay, as a Father's Day, anong masasabi mong message sa mga kapwa tatay mo? Sa mga lahat ng tatay o lolo na mga nanonood ngayon, napanood ako, pag nabibigyan tayo ni Lord ng ng mga baganyang mga problema tungkol sa mga pamilya, lagi lang tayong laban. At isipin natin, lagi tayong humingi ng tulong kay Lord, magdasal, gano'n. Huwag tayong makalimot. Hindi naman ako perfectong tao, meron din ako mga kamalian. Yes, no one is perfect. Meron din ako mga side na alam nyo na. Hindi ko ang papa ko, nakita niyo naman, napaka-gwapo at kahit malaki At saka siya. hindi ako binibigyan ni Lord ng karamdaman. Meron akong May meron akong maintenance siya, maintenance ako, pero but high he has blood lang. never been hospitalized, thanks God. So, Tignan nyo, nakapagbantay pa ako sa anak ko, sa mga apo ko. Na hindi siya na-COVID, Hindi ako it's a na-COVID. miracle. Sabihin talagang Hindi nakatutok siya si Lord na-COVID. sa akin. Kaya sabi ko lagi pag natutulog ako o pag gumigising ako, laging salamat Lord. Sabi ko, buhay pa ako. Gusto ko pang makita yung magsilakihan yung mga apo ko, ganun. Ganun lang po. Huwag tayong susuko. At saka huwag po tayong makakalimot sa ating pamilya, sa apo, ganyan, kapatid. Kung meron tayong bibigay tulong lang, ganun lang. Yes. Kaya ang importante sa lahat, lagi tayong tumawag kay Lord. Lagi natin siyang pasalamatan. Ganun. So yun, ang papa ko is a great testimony of God's greatness in our lives. 1988 again, is his second life na laban sa mga hold-upper. Napakadami pang binigay sa akin na 2013, pagsubok ni Lord, pero hindi ako sumuko. Yan, naiiyak na siya. Ay, kumakatok na naman. Sandali lang. So, ayun, 2013 and then 2021 currently. So, as you can see, dali lang po. So, we're back. So, this is now Lucas. So, ito yung alaga ko. Napakabait nito. Mabait po to. Mabait. Too much. Very good boy. Ayun nga, sa lahat ng mga napagdaan ng pamilya namin, we're just sharing you yung pinaka-highlights ng God's greatness in our lives. So, ngayon, si Papa nag-aalaga sa 3 anak ko. Yung 2 naman din na alagain. But I'm here with Lucas.
Lucas, it's a Father's Day. Like we're honoring Lolo. Lolo is the one teaching you in school, right? And then taking you for bath, helping you in the house. So what you can say to Lolo? Everybody is watching now. What you can say to Lolo as a Father's Day? Come on, you look at Lolo. What you say to Lolo? Thank you, Lolo, Thank for you. being... Thank you, Lolo, Thank you, Lolo, for everything. for everything. Oh, hug mo si Lolo. Big hug and kiss mo si Lolo. Ayan. Sila yung ngayon. Sila ang buddy-buddy. We are here in Ibis Styles Hotel Jumeirah for a Father's Day celebration nga namin. Then yesterday, we went to Laguna Water Park. Sila dalawa rin na maglolo. Magkaano. So, another responsibility or another journey namin yung kasama namin si Papa. And ma-share ko lang din, since growing up, ang Papa ko ay sabi ko naman, almost 35 years na nagwo-work. Ano man yung kakulangan niya o kahinaan niya, we never denied the fact na may masama siyang nagawa. But yung aral doon, yung paniniwala niya sa Diyos, nandun yung pananampalataya niya. And kaming mga anak niya, yung respeto namin sa kanya, hindi nawala. And of course, ang pinakamaganda rin ngayon, sa lahat ng mga nangyari, we're all okay. Yung family namin are okay. Magkaibigan sila ni Mama, yung kaming magkakapatid, nagmamahalan at nagtutulungan, plus yung mga apo. So, si Papa plays a very important role sa buhay namin. Ngayon lang actually, this year, nakikita niyo naman yung bonding moments namin. Yung Papa ko, well, isa naman sa mga pagmamalaki dyan, lagi lagi ko naman yung binibigyan ng something na he should be proud of. Siya yung kasama ko, graduate ako from elementary to college, hanggang mag-receive ng mga Lagi ako honor. nakatungtong sa Nakatungtong sa stage. So siguro as the only daughter, it's my way of thanking my father sa lahat ng effort niya. And then ngayon, nag-aalaga ng mga apo, yung bonding moments namin, and going to camping, going sa mga gantong staycations. This is the simple way na maipadama ko sa Papa ko yung thankfulness and gratefulness namin na hindi niya kami pinabayaan. So ngayon, syempre, 64, nag-enjoy na siya. So, para din sa mga anak, spend more time as much as possible to our father, to our parents. Si Papa kasi 7 years namin di nakasama. So ngayon, we would like to spend more time. May kontrata. Sabi niya 2 years, uuwi na siya. So, we would like to spend more time with him. And then yan, yung bonding namin, kinukulayan ko yung buhok niya. So, dyan na naman yung pagkukulay. So, itong pandemic really teaches us to value family, to value love, to value spending time with family. Sabi ko nga, growing up, busy ako sa pag-aaral, si Papa nagtatrabaho. Ngayon lang talaga namin ninanamnam, yung word na ninanamnam, yung memories of sharing the togetherness. Kaya naman si Papa kasama ko sa bahay na talagang kasama, hindi tingnan naman lumalaki. Hindi ko siya pinapagawa ng other gawain bahay, kundi yung maging guardian ng mga anak ko. So, to Papa, you know that we love you as your only daughter. We would like to thank you for everything. Thank you din, Malu. Ayan. So, sa lahat-lahat na napagdaan namin, as I've said, this segment is to lift up all the fathers na ano man yung naging kahinaan natin o mga kasalanan natin. Lord, God is God of merciful God. So, ngayon, yung purpose niya, as I've always mentioned the tag, there is no perfection, only purpose. So, yung purpose ni Papa as a father, as our provider, nagawa niya yon. Hindi man perfecto, but nagawa niya yon by his own efforts and abilities. And yun, mga narinig nyo kung gano'n naging importansya yung presensya ng aking tatay, lalong-lalo na sa nakaraang nangyayari sa buhay na pagsubok namin kay John. So this is the first episode of my Faith and Heart Matters in my vlog as an OFW Life Binibinang Maraket. So to those who na hindi pa nagsasubscribe, please don't forget to like and subscribe Binibinang Maraket OFW Life. We're talking about everything about faith, about family, lahat, even financial education, and bonding moments. Time is love, spending time with the family. So, yun lang. So, any last word, Papa, sa mga tatay? And, Mga tatay dyan, lagi lang tayo suporta sa mga anak kahit matanda na tayo. Sa mga apo, huwag tayo magsawa. Masarap kasama ang mga apo. nag-watch natin. Yan. Thank you po sa lahat na nanonood ngayon sa aming FB Live. And again,
What you say? Say Happy Father's Day to all the Happy fathers. Father's Day. Happy Father's Day sa Happy lahat ng Father's mga Day sa mga fathers sa kapatid buong ko mundo. dyan, mga pamangkin, And again, mga apo naman, yung mga asawa na rin iba. sa lahat ng mga tatay, wag yan, ang nakapulot niyo pong aral, yung pananampalataya. Huwag sa tayong ating susuko. Huwag tayong Andyan si susuko. Lord. Yes. Napakabuti ni Lord. Lord is, God is good God is talaga. good all the time. All the time. Ayan po, this is the first episode of FHM, Binibining Marakit OFW, Faith and Heart Matters. Naway marami kayong natutunan mismo sa aking tatay na naging instrumento ni Lord para mag-share sa inyo kung gaano kalakas at ka-powerful pag may pananampalataya sa Diyos. So, again, thank you very much. Happy Father's Day to all the fathers Happy out Father's there. Day sa mga And tatay, take lolo. care. Focus on God, not on our loads. Sa mga narinig nyo sa amin, naway kapulutan nyo po ng aral. Thank you. Say bye-bye. Bye. Bye-bye. Thank you to those who watch.